Mga kapuso, silipin po natin ang sitwasyon sa San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga, kung saan naman po talagang inaabangan ang pagpapako sa cruise tuwing Biyernes Santo. At may ulat on the spot si Dano Tispunto. Dano? Pia, full blast na nga ginagawang paghahanda para sa traditional na passion play dito sa Barangay San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga. Sa mga oras na ito at sa araw na ito ay hindi lang ang mismong lugar ang inihahanda, maging yung mga magpapapako sa cruise naghahanda na rin. Nakilala ko kanina si Mang Roberto Velez, isa sa mga orihinal na nagpapako sa cruise o nagpapapako sa cruise dito sa San Pedro Cutud. Kasabayan niya si Mang Ruben Enaje at isa sa mga napipisil para mapalitan si Mang Ruben bilang Kristo oras na makumpleto ni Mang Ruben ang kanyang panata. 1960 daw nang unang magpapako sa cruise si Mang Roberto para ipagpatuloy ang panatang sinimula ng amang Portuges para sana'y mapag-isa ang dati nilang watak-watak na pamilya. Ilang aksidente na raw ang nalagpasan ni Mang Roberto dahil sa pamamanata niya. Dapat sana matatapos na ang panata niya taong 2000 pero naun siya may ito nang ma-diagnose ng stage 3 ovarian cancer ang asawa niyang, ang kabiyak niyang si Susan. Muli nagkaroon daw sila ng usapan ng Panginoon na ipagpapatuloy niya habang buhay ang kanyang panata, mabuhay lang ang kanyang kabiyak. Humingi ako ng konting kay Jesus na nanalangin po ako. Tuloy ko ang panata ko. Kaya ko po, doon ako titigil. Ngayong maglalabing 2 taon na at wala raw cancer sa katawan si Aling Susan, iba ang relihiyon ni Aling Susan at bagamat naantig daw siya sa ginagawa ng kabiyak niya para sa kanya, naniniwala siyang hindi naman kailangan saktan ng sarili para mapalapit sa Diyos. Ganun pa man, nire-respeto raw niya kung saan magiging maligaya ang kanyang kabiyak. Iba yung paniniwala ko sa paniniwala niya. Ang sa akin dapat nagawa na ng Panginoon ni Jesus yung pinahirapan niya sa sarili niya, dapat hindi na inuulit, di ba? Ang mga tulad ni Mang Roberto ang pakay ng ilang mga dayuhan turista na nauna nang tumungo sa Cutud tulad ng Russian freelance photographer na si Leonid Plotkin. Bagamat marami na raw siyang nabasa tungkol sa tradisyon ng Maleldo sa Cutud, gusto raw niya maramdaman sa sarili niya at makita ng dalawa niyang mata ang tradisyon. It's the intensity of it that fascinates me, and I'm interested especially in tradition, in those things that we can find in the modern world that have a connection to a very ancient past. So, of course, crucifixion, is an ancient form of, you can say, punishment that was practiced a very long time ago, and here it still survives. I don't know where it survives, where else in the world, maybe nowhere else in the world it survives. So it's like time travel a little bit. Yeah. Pia, habang papalapit ang Biyernes Santo ay mas ramdam na nga dito sa San Pedro Cutud ang diwa ng Semana Santa. Simula kasi madaling araw kanina ay kaliwat kanan na ang ginagawang pabasa at kahit kagabi ay mayroon ng mga nauuna ng magpenitensya gaya ng 2 lalaki na kilala natin kagabi na nauna ng magtika at nag-iwan ng halaman sa burol. Kani-kanina lamang ay sa mismong San Fernando City proper ay meron na rin tayo nakitang 2 lalaking nagpapadugo o yung naghahampas ng kawayan sa sarili. Yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa San Pedro Cutud sa Pampanga. Balik sa Pia. Maraming salamat, Dano Tispunto.